Preparasyon ho para sa second week ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. Interview ho nitong si Atty. Michael Poa dyan sa Billionaire News Channel ang ating pag-uusapan dito sa video na to. At yung patong-patong na kasong kinahaharap netong si NBI agent Kalilong. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa magsusumal sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, eto ho kasi yan mga kababayan. Kaya talagang itinaon ho nila na medyo tag-ulan yung impeachment na yan dahil sa mga ganitong klaseng kaganapan. Gusto ho kasing ilihis ng administrasyon na to yung atensyon ng ating mga kababayan dyan sa mga ganyang klaseng kaganapan. Diba? Ang gusto nila, kalimutan nyo na ang flood control issue. Mag-focus kayo sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero hindi ho yan ang mangyayari. Ika nga, kahit na pinag-uusapan natin ang impeachment nitong si Inday Sara Duterte, syempre, kailangan masegue yan. Mapag-usapan yan kung sino nga ba ang mastermind dyan sa mga maanumalyang flood control project. Ngayon, ang tanong ho dito mga kababayan, yarin lamang napag-uusapan na ho natin yan. Eto ho ngayon ng bago ho mag-umpisa ang mga video natin para maipamukha dito kay Jinky Luistro, kay Joel Chua, dito kay Atty. Ligutan, dito kay Kapunan, di ba? Eto ho ang ating tanong dyan na ang pakiusap ko lamang sa ating mga kasama dito sa PH Update, mag-comment kayo sa baba. Gusto ko maparamdam sa kanila, gusto ko mabasa nila na ang pulso ng sambayan ng Pilipino, kung ano nga ba ang saloobin ng ating mga kababayan, gusto ko yung na kanilang marinig dito sa katanungan na ating ilalatag dito sa video na to. Meron ho bang ebidensya, testigo, testimonya ang makakapagpabago sa isip ng ating mga kababayan na sumusuporta kay VP Sara na ilalatag ng prosecution dyan sa impeachment trial na yan? Meron ho bang makakapagpabago sa isip nyo na dapat si Sara Duterte ang maging presidente sa 2028? Ilatag nyo na ho dyan sa baba. Meron ho bang ebidensya, testigo, testimonya, di ba, ang makakapagpabago ng desisyon ng ating mga kababayan na si Sara Duterte dapat ang maging presidente sa 2028. Kung meron, i-comment nyo sa baba. Kung wala at done deal na ang presidency para dito kay VP Sara sa 2028, ilatag nyo rin ho dyan sa baba para mabasa ng mga siraulo dyan sa House of Representatives at Malacanang kahit ano pang paninira ang gagawin nila kay VP Sara, tapos na. Kahit ano pang ebidensya ang ilatag nila dyan sa trial na yan, si Sara Duterte pa rin ang iboboto namin. At hindi mababago ang katotohanan na yung mga mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project na nagnakaw ng trilyon, bilyon, daang milyon, daang bilyon sa kaban ng sambayanan, sila ang gustong magpatalsik dito kay Vice President Sara Duterte. Ano ba yan? At kaya naman, para dito kay Hilong Kalilong, ay ko talaga, mega love shoutout dito sa ating maisog, ang ating idolo, ang isa sa ating hinahanga abogado, Atty. Vicky Rodriguez. Hilong Kalilong, wala ba? Pag nakikita ko itong, hoy, Hilong Kalilong, walang nga ka. Hilong ka ba? Hali ka nga rin batukan kita. Ito si Atty. Michael Poa, no? Tingnan natin ito, game. Hello po sa inyo, Atty. Poa. Welcome back to Memo. Magandang araw din po sa inyo, Ms. Karina, Sir Willard, and thank you for having me back here. Morning. Ang mga defense lawyers po ba meron pang panahong magpahinga at matulog ng mahimbing? Sa totoo lang po, medyo kulang na po talaga tayo doon, no? Because, Sa tulog. syempre po, no, kahit na 3 days lang yung trial day, or trial dates natin, obviously, the other days are spent preparing naman for the next week, no? Although, it's good that we all started early. So, matagal na naming inaabangan kasi itong trial na to. So, we have basically everything in place. But syempre, may fine-tuning here and there as we go along. So, hindi pa rin talaga tayo tumitigil sa preparations for the following week, no, ng trial. Parang tama po ba na it is expected that for the first 3 days, because yung unang araw parang presentasyon pa lang ng mga rules, ang mga kung ano, ebidensya, etc. And then second day was yung testigo po ng prosekusyon.
And then kayo po naman ang magko-cross-examine kahapon. Opo. So parang inaasahan na itong linggong ito, the ball will be in the court of the prosecution. And thereby, sila rin talaga ang magmumukhang ungos kasi hindi pa naman kayo nagpepresenta ng sarili ninyong ebidensya. Tama po, Ms. Corina. And actually, it's not just this week, no? It will be the following weeks. Kasi ang mangyayari talaga, and magandang nabanggit niyo po para maintindihan ng ating mga kababayan, that really the prosecution will have to present its evidence first, no? And then afterwards, we'll decide if the defense will still present our evidence if need be. If not, we might even file a demurrer. Yung demurrer, technical yan, no? Sinasabi natin, hindi naman napatunayan ng prosecution yung mga aligasyon nila, so hindi na kami mag-represent ng ebidensya. Hindi natin sinasabi na gagawin natin yan, hindi rin natin sinasabi na hindi natin gagawin yan, masyado pa namang maaga. But maganda pong maintindihan yun, no? Na right now, ang trabaho lang talaga ng defense is to cross-examine, no, yung mga witnesses na pinipresenta ng prosecution. And mahalaga ba, gaano kahalaga, attorney, na kumbaga tibagin yung mga testigo? Halimbawa, yung si NBI senior agent, bakit po siya kailangan kumbaga matibag yung credibility? Actually, hindi na siya kailangang matibag. Ngayon, dito sa mga kumakalat na kaso dito kay NBI Agent Kalilong, talagang mahihilo itong Kalilong na to. Niya? Mahalaga po talaga bawat witness, no? Kasi nga sa ngayon, we will win this phase of the trial by cross-examination pa lang kasi hindi pa kami naglalabas sa mga ebidensya namin. So mahalaga rin yun, kailangan natin tingnan yung mga kredibilidad ng mga taong inihaharap as testigo, no, bilang mga witnesses, para nang sa ganun, malaman natin kung may katotohanan din ba yung mga sinasabi nila. So that's why nakita nyo kahapon, no, there were questions on yung qualification nung witness. As una kasi akala namin expert witness, but the witness himself said, no, that he wasn't an expert but a competent witness daw. Nonetheless, kailangan natin tingnan yung kwalifikasyon niya dahil sinasabi niya siya yung nag-extract ng video, siya yung nag-save ng video sa USB. So kailangan nating tingnan, no, para sa authentication stage ng ebidensya nila. At normal din ba na maraming objection talaga ang depensa? Oo, actually, hindi lang depensa. In fact, nung una kasing araw, I'll be very candid, nakita ko naman yung mga kumakalat sa SOCMED, di ba, na Mr. Objection daw ang defense. But as you've all seen yesterday, nung kami naman na nagko-cross-examine, marami ring objections ang prosecution. And that's normal, no? There's nothing wrong with what the prosecution did because we feel there's nothing wrong with the defense did. Sa regular courts, Ba't ganyan itong mga taga-defense, ang bait-bait nyo? Pagka ini-interview yung mga taga-prosecution, yung object minamasama nila, kayo pinapaliwanag nyo na normal naman yun pagdating sa rules diyan sa korte. Pero sa kanila hindi normal. Ang optics doon sa objection may tinatago. 'Di ba? May tinatago ang defense kaya object sila ng object. Pero pagdating sa defense, ay hindi, normal yun. Wala yung normal sa korte yun. Ang babait nyo, palapakan natin itong si Attorney Michael Powa. Pagka na-meet ko itong si Attorney Michael Powa, magdadala ako ng panyong puti. Ihahaplos ko sa katawan niya para mahawaan naman ako ng kabaitan niya. Ginawang Nazareno, no? Ang bait mo, Attorney Powa. Di ka taka-taka kung bakit ikaw ang tagapagsalita ng impeachment. Palakpakan natin si Atty. Powa. normal naman po. Trabaho lang po talaga ng abogado ang mag-object. Pag nakikita namin na merong ground, no, under the rules for objection, meaning yung tanong ay improper or hindi dapat tinatanong sa witness. Okay. So, bale, sigurado nakakaramdam kayo ng pressure kasi hindi naman siya ordinaryong Kaso. I mean, the entire nation is watching. Social media has a comment on every utterance. So, paano po yun? How do you keep your cool under that pressure? Well, Ms. Corina, syempre, we try as best as we can to keep the noise out, kumbaga. But of course, siguro magbobolhan tayo if I tell you na walang pressure, diba? Of course, there's pressure and it's very different from a normal court proceeding na halos wala namang nakakanood sa'yo except for the people who are present there. And it's very different from previous impeachment trials, no? Because the previous trials, wala pa naman tayong masyadong SOCMED talaga, diba? Ngayon lang talaga that you can see all the comments online. So,
Ako personally, and I think most of us in the defense team, we try to keep out of social media para hindi tayo masyadong naapektuhan, no? But, well, ako personally, I can't help but also look because sometimes, It's constructive. it's constructive, and based on the comments, we also might need to do I mean, we have to Adjustments, be we have to be very, how do you say this? Kailangan siguro medyo magpakatotoo din tayo. I mean, huwag tayong masyadong egotistic, no? Na pag may mga constructive comments naman, siguro dapat pakinggan din natin. So it's really balancing that, no? Right. It's balancing the noise and what we consider as constructive. Right. At so maaasahan natin next week, bawas na yung objection. Well, that's to put it We cannot commit to simplistically. that. Oh, we cannot commit. Okay. So, isa sa mga naging sentro ng usapan yung sinasabing pagtitibag nga dito sa kredibilidad ng unang testigo, no? Ang napansin ko lang po, parang he was being cross-examined as a representative of the NBI when specifically his expertise is technical. Yes. Parang ano din kasi hindi niya masabi ng diretso yun Yung testigo ba? Na hindi ko po masasagot yan. Technical po ako. Ang pinag-uusapan dito, authenticity. Okay? Hindi ba? At tinatanong sa kanya yung tungkol sa hitman plot. Paano naman niya malalaman yon? So what do you think? Well, how do you assess? Well, Ms. Corina, kasi aside from the technical aspect, he also signed kasi yung affidavit of investigation. So when you sign an affidavit of investigation, obviously the presumption is you've read the affidavit itself, diba? So he was involved. But nonetheless, there will be other witnesses that will be called upon by the prosecution. I think si Agent Lotok will be called on Monday. And then of course, si Director Matibag will also be called, no, at some point. Hindi pa yata next week, but nakita na namin yung request for issuance of subpoena. So there Sino will po be... yung Agent Lotok? I mean, what is his Kasama area? rin po siya sa pumirma, no? So isa siya sa mga nag-imbestiga. And even si Agent Kalilong yesterday also said na may mga nakausap din siyang mga dumalo, yung mga inimbita nila para sa investigasyon nila. So there is personal knowledge on his part, no, pagdating doon. So natatanong namin siya. Lalo-lalo na doon sa affidavit of investigation. Of course, I cannot talk about the merits. No? That's why I'm just trying to be very factual para lang maintindihan ng tao kung ano yung nangyari, no, kahapon. So if the purpose of putting this witness on the stand yesterday was to establish authenticity, was he able to establish authenticity of the video? Well, that's up to the impeachment court. No? That's up to the impeachment okay. court. Sa atin Oo. naman, parati kasi akong tinatanong, kahit kahapon, Ms. Corina, kung madagdag ko lang na, bakit? Dinideny niyo ba yung video, yung ganyan, di ba? Look, again, siguro naglolokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta ng korte, 'di ba? Someone has to testify, bring it and testify on it and authenticate it. At pagdating sa video, syempre hindi naman natin alam kung saan niya nakuha yung video na 'yan, how is it compared to the original source, which is probably the Zoom meeting, the saved file of the Zoom meeting, diba? Or Zoom press conference. So may mga ganyang technical na bagay talaga na kailangan pagdaanan, not just in impeachment but in regular courts. No? Is Lahat there ng mga more? dokumento. Is there more than what the public saw? Or more than what is now presented as evidence in that video? To put it in better context. Yes, that's why we were asking for, we were asking initially that, in fact, even the senators now were debating upon the 2-hour video. They were asking us if we will be asking the court to play the entire 2 hours and I think 26-minute Ay, video. 2 hours pala yun? Oo, ganun Wow, kahaba yun eh. Ito naman si Madam Corina, parang ano naman, 2 hours yun ating. Apakahaba ng video na yun. Kung di ako nagkakawa. Tsaka series yun. Series yun, yung kinumpile-compile nila, yung naging press con ni VP Sara, yung tipong merong gigilitan, merong, di ba, merong gano'n eh. Hindi naman, kumbaga sa frustration lang yon, hyperbole lang yon, kumbaga yung damdamin ng isang matinong public servant at yung kung ano yung napag-usapan noong panahon ng eleksyon, hindi naisa katuparan dito sa administrasyon na to. Yun ang gigil ni VP Sara. Yun ang kanyang pinanggagalingan. Kaya hindi ko rin masisi eh. Adik yung presidente natin, sabi nitong si Amy Marcos. Yung problema, kapatid niya mismo nagsabi, di tayo. So, and we said that we Aray are mo. planning to do so.
Oo. Now, kahapon, hindi namin muna tinuloy because we didn't find the need to do it. No? That's why we showed just other clips. Bakit yun importante? Kasi nga, konteksto, like you said. No? Pag nagsabi kasi tayo na meron na record na isang like a 2-minute clip based on the statement of the Vice President, hindi naman kasi, kumbaga, hindi natin napapakita yung buong konteksto kung paano ba umabot sa ganung statement. That's why we wanted to really show the entire 2-hour video. But I think the appropriate time will come. Now, I am not saying that we will or we won't. Siguro titingnan lang natin kung ano yung takbo. Because I know that 2 hours and 26 minutes is a long time. Especially, we don't want to waste judicial time also, the time of the senators no? And the viewers also. So, kung kinakailangan, that option is still there. No? Pero importante yun, ano? Yung makita yung context, buo. Oo. Yes. So, ano naman yung lumabas po doon sa closing statement na Oplan Romanov? Well, basically, again, I don't want to get into the merits, so factual lang. That was one of the questions posed by, I think, either a media personality or a vlogger. Vlogger. Doon sa nangyaring Si ano? press con na yon nung November. Ano pangalan to? Si Maui. Si Princess Maui. Yun. Kilala niyo siguro yun. Yung mga datihan na sa PH Update. Malamang sa malamang familiar kayo kay Princess Maui. No? Yun yung ika nga nagtanong kay Bibi Sara kaugnay doon sa Operation Romanov. No? Alam niyo naman siguro yung istorya nung ano na yan, Operation Romanov. At kung ano yung konteksto nun. Bakit yung unang pangalan ng operation na yun. No? Talagang napakainit na usapin ho nun ng mga panahon na yon. 2024. At yung Project Romanov allegedly was a threat against the life of the Vice President as well as the lives of her family. So, dun yung... So kung ika nga anong tawag dito, magiging dominante ang prosecution sa mga susunod na linggo, given na ho pala yun kasi sila ang nagpipresenta ng witness. Sila yung magbibida-bida. Pero ano ho yan, paglipas ng mga ilang linggo, mabubuisit din ho yung ating mga kababayan sa mga mga kabalbalan ng prosecution. Siguro ngayon kasi ito si Ligutan tumutuloy yung sipo niya, si Luis Tron. Yun lang naman biniral nila eh. Naging sensational sila dahil doon sa mga doon sa mga lumalabas sa ilong at bibig nitong mga to, di ba? Anong tawag niya to ni Vic Rodriguez? Freedom of spit. Spit lang siya ng spit eh. Puro laway lumalabas sa bunganga niya, pambihira. Yung pinanggalingan. But Freedom of again, speech, I'll stop there na lang siguro. That's why it's very important for us to have the proper context and to see the entire video para makita ng tao, ano ba tong Project Romanov, ano ba pinanggalingan nitong statement ng ating Vice Presidente. Ba't What siya was the umabot state dun? of mind also of the VP? What was the situation then, yes, that brought about that state of Kasi mind? merong mga nagsasabi, hindi siya, yung kanyang outburst o yung kanyang pagiging emosyonal sa video daw ay hindi nanggagaling sa puso ng Vice Presidente o sa utak ng Vice Presidente, kundi mula sa puso ng isang ina. Dahil Minsan may nga doon bugso rin sa ng- pagbabanta sa kanila. Or bugso rin ng damdamin, ano? Oo, syempre, kung mother hen ka, di ba? Or mother, ikaw yung lioness. Protector, oh. Yeah, Lioness, you protect your brood. Patriarch. So, well, Patriarch. Ikaw yung patriarch, di ba? Ikaw yung leader, di ba? Lalo na yung panahon na yun, nandito pa si Tatay Digong noon eh. Nandito pa siya. Pero siya yung siya yung leader ng mga Duterte. Kasi given na yun, kumbaga automatic na yun bilang ikaw ang pinakamataas na pwesto, ikaw ang Duterte na merong hinahawakang pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Kumbaga given na yun na ikaw yung leader ng mga Duterte noong mga panahon na yun. Kahit naman ngayong mga panahon to. Siya nga yung presidente natin, di ba? Wala na. Tayo, PH Update finish na ho yun. Automatic na yun. Kahit ano pang ilabas nila dyan, wala na hong Ako, diretso na ha. Wala na hong makakapagpabago sa ating desisyon na si BP Sara ang ating presidente sa 2020. Tapos na ho yun. Wala na nga, kahit ano pang ilatag nila dyan, wala ho tayong papaniwalaan sa mga, nagsasayang lang sila ng 25 million per day. Amin na yung 25 million. Sayang lang yan. Bigay na lang natin doon sa mga nalubugan. Ano na? Sa akin. Joke lang. Joke lang. Kayo naman. Pamigay nyo na lang sa mga nabahaan, di ba? Ang tindi ng bahang dinaranas natin ngayong mga panahon na to. Tapos,
Yung 25 million, sinasayang niyo dyan sa walang kwentang impeachment trial niya. Basura, pambihira. Anyway, yun ang sinasabing tutumbukin. Oo. Oo. Attorney Mike, napag-uusapan niyo pa rin ba yung posibilidad na iharap na mismo si VP Sara in this article particularly para mapaliwanag niya kung ano ba talaga yung kanyang kumbaga intent or state of mind at that time? Willard, sa ngayon, hindi pa, sa totoo lang. No? Kasi hindi pa namin nakikita yung necessity na iharap mismo ang Vice Presidente dito. So, ang pratikong sinasabi kung kinakailangan at ang tanong sa akin, kailan ba kinakailangan? It will depend dun sa takbo talaga ng trial. No? At kung sa tingin namin, it will be advantageous, of course, to the defense na may harap siya, then we will do so. I mean, we will, of course, ask her and ultimately the decision will fall upon her if she wants to appear and testify. Pero sa ngayon, di pa namin nakikita na kinakailangan. I think we will be able to prove our case without having to do that just yet. Okay, was that necessary? Yung kanyang pagpunta po doon? I mean, at this point, I guess lahat ng mga desisyon o aksyon has a purpose, no? You have to be purposeful dahil everybody is watching. So, do you think that was necessary that people saw that she was there in the building? Again, I'll be very candid, Miss Corina. The real purpose for that was I was talking to her and she said, you know, that perhaps we could have a meeting. And so I said, okay. And she was only available because she came from Davao and she flew in that day for several engagements and she was available at a certain time, no? Mga around 12 o'clock to 1 o'clock. And so I said, okay. And then she said, where would you be? And I said, well, usually the defense team is already in the holding room, no, sa Senate. Kasi 2 p.m. yung trial eh. And nag-meeting pa rin kami doon for whatever will happen that day. So sabi niya, sige, puntahan ko na lang kayo. And a lot of people put a lot of things into that, no? They made a lot of things into that. But the truth is, even during my time with her in DepEd, that's her character. Eh. She was always very considerate of my schedule or where I was at a certain time, and she always wanted where it was convenient for us. And the problem is, if we were to meet outside, baka maghahol kami sa oras, as with the traffic nowadays, baka malate kami doon sa 2 p.m. namin na trial. So, minarapat niya na puntahan na lang kami doon. There was no other intention other than to really have a meeting with us. No, it wasn't a strategic move on the team's part. In fact, we confirmed the meeting, I think, if not the night before, nung umaga lang. No? So So, kumbaga it was- parang impromptu press con ang nangyari. Si Attorney po, Oo, actually, ako po yung nagsalita. In fact, she told me na kaagad, no, in fairness to the media, please tell them, out of consideration rather for the media, please tell them that I will not be attending the trial because she didn't want the media to expect, no, or mga kababayan natin to expect. So please explain why I'm there. That's why nag-press con muna ako bago siya dumating. Nagmamadali akong pumunta doon para maka-press con bago siya dumating para ma-explain kaagad yung context din ng pagpunta niya. kayo ba yung tinuturo ni VP nung sinabi niya na pinayuhan siya na mag-entertain ng questions mula sa media? Oo. Kung may paliwanag Ako yun. din lang po. Ako yun. No, because it's very, the rules are very strict. No? In terms, Rule 18 of the Senate impeachment rules provides that the senator judges, the parties and their counsels, which kami yun, and parties meaning the Vice President, no, cannot discuss the merits of the case publicly. Kumbaga, ito yung katumbas ng sub judice rules sa regular courts. No? So, Ang problema, yung mga taga-prosecution, walang haba silang pinag-uusapan yung merito ng kaso. Pagka dyan siya sa representative, di ba? Mayat-maya ho sila dyan, mayat-maya. we're very mindful of that rule, and that's why kahit ako sa mga interviews and sa mga press con, medyo pigil din talaga ako, no? Because I have to be very mindful, baka ma-contempt kami because we're violating that rule. And even the presiding officer reminded us on the first day during his opening statement about that rule, no? That we cannot disclose. Kasi nga, you're trying to sway public opinion or condition the mind of the public one way or the other. So, pina-aprobahan na lang ba sa inyo yung kanyang one-liner Ay, hindi mula po. sa tula? Wala o- po. Hindi ko po nakita yon bago siya nagsalita. Sabay lang natin narinig. Kumbaga, sabay lang natin nalaman kung ano yung statement na yon.
Bakit ka namamangha ka dun sa one-liner, ano? Oo, very dramatic syempre. Galing sa tulang Invictus. Oo, hindi ba? Oh, so ngayon alam na natin, hindi ba kung saan ang galing yung parang siguro damdamin ni VP, no? The question now is, can she convince the senator judges where she was coming from? Okay, so 3 days for one witness, o sabihin natin 2 days. Ang dami pang witness, sir. Aabot ba yung sinasabi yung numero ng, yung bilang po ng mga araw na naka... Well, Ms. Corina, it's up to the prosecution, no? Kasi sila yung magprepresenta muna. Kami naman, nakadepende kami kung, depende sa naging presentasyon nila, kung ilang witness ang kakailangan namin to rebut, no? If there is even a need to rebut. But yung witness usually, ano yan eh, isang araw lang per witness. Meaning dapat sa isang araw matapos ang direct examination and cross-examination. Ideally. But yung nangyari kasi nung Tuesday, medyo humaba, no? Because of the need to authenticate several documents. But again, let's be fair to the prosecution. That's normal, no? And even with the defense, darating din yung panahon na kami naman at maaring mahaba rin yung maging presentasyon namin because of the need to authenticate voluminous documents. Oo. Biro mo, isang video lang, ano? Ang daming witness, ang daming dokumento. So, handa na po ba kayo doon sa sinasabing may ilalabas daw silang testigo na may kinalaman o magpapatunay na may kinausap nga na gun for hire? Inaabangan namin kung sino yung testigo na yon, and definitely from what we know, no, we will be ready to cross-examine whoever that witness is kasi hindi naman natin pa kilala kung sino yon, but definitely handa naman tayo kahit naman sa regular court proceedings nangyayari yung mga ganyan. So it's not as if we don't have experience with things like that. So you were informed beforehand that there is such a witness pero hindi sinasabi kung sino? Yes, because actually, I'm not sure if they specifically said that there will be such a witness. But narinig naman natin in recent days na meron nga daw lalabas, etc. Inaabangan lang natin. But it's just to put things in context also. In our pre-trial briefs, yung sinubmit namin sa korte, we are allowed to, of course, we are required to name our witnesses, no? But we are also allowed to leave reservations. Meaning, ibig sabihin nun, hindi ko muna ilalagay yung pangalan, pero ilalagay ko yung purpose. No? Bakit ko hindi ilalagay yung pangalan? For the security of the witnesses. No? So, may mga ganun naman po. And allowed naman po yan. Ang hiningi lang namin sa prosecution, which they agreed to, is disclosure at least 5 days prior to presentation. Para makapaghanda kami at para makapaghanda rin naman yung mga senator judges natin. Disclosure even of the name, attorney? Of the name, yes. Okay. Yes. Okay, so kapag dumating na po ang panahon ng pagpepresenta ninyo ng inyong mga ebidensya, ano po ang aasahan po namin na mapapatunayan? Yeah. Sa amin po, pagdating dito sa itong unang article, Yes, which is Article 4, no? Ang maaasahan lang is papapakita namin yung buong konteksto, papapakita natin kung ano ba ang sanhi, kung bakit nagkaroon ng ganong statement, at ano ba yung talagang nabanggit kahapon na threat against the Vice President herself. Okay. Nako, marami pong salamat sa inyong panahon. Pero pakinggan muna natin kung ano naman ang masasabi ng ating mga netizen. Ayun. Ayan na ho muna natin ang masasabi ng ating mga netizen. Interview ho nitong si Atty. Salvador Panelo dito kay Kadeo Makalmag. Sir, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Secretary, good morning. Ayan na, Attorney Sal, ayan na. Bakit inaalma mo na para bang nagiging propaganda proceeding ang impeachment trial? Bakit ano ba inyo napapansin habang araw-araw nakita po namin kayo nanonood dyan sa Senado? Kasi kung matatanda mo, yung abogado ng prosecution, sa halip na ipresenta agad yung testigo, mag-deliver pa siya ng speech. At ino-object ka naman, pero ito naman presiding officer, sa halip na i-grant yung objection. Pero pinayagan pa magsalita at sinabi niya na, pakinggan ko muna.
siyempre, pag pinakinggan mo, di lahat ng buong bansa ay nakikinig. Mm-mm. At kahit tayo strike out mo yan, useless. Dahil narinig na kaya nagkaroon ng propaganda. Mhm. Ngayon, nung ma-realize niya na mali siya, binigay niya na rin yung kabila. So, anong nangyari? Propaganda as against propaganda. Mhm. Ayan ang problema pag ang presiding officer either hindi marunong mag-preside or inilalabas niya ang kulay niya ng maaga pa. Pero ano sa observation mo? May pagkiling ba? Hindi ba fair? Hindi marunong? Pero ang sabi magaling daw na presiding officer si Siguro Senator both. Cheese. Both siguro ang ginagawa niya. Mhm. Kasi yung mga ganong ruling hindi na, isa pa, hindi pa pwedeng limitahan ang mga judges. Sila'y collegiate body. Hindi ba ang Supreme Court collegiate din? Ang Sandigan Bank, ganun din. Opo. Pero nakita mo bang limitahan ang pagtatanong ng isa sa mga justices sa dalawang hukuman na binanggit ko? Umaabot pa nga yan ng kalahating oras, hanggang isang oras magtatanong. Kasi mahalaga yun na magtanong sila. Kahit na anong tanongin nila, Mhm. hindi pa pwede sa nila. Hindi ka pa pwede magtanong na makikitang violation or depression. Hindi. Mhm. Kahit sa loob ng hukumang, totoong hukuman, nangyayari yan. Mhm. Kasi ang judge, gusto niya magtanong ng anong mambagay para makita niya katotohanan. Kaya dapat walang limit ang mga justices. Mhm. Ayan na. Otherwise, useless ang ano yung... Can you imagine 2 minutes ang pagtatanong mo? Paano mo may tatanong gusto mo itanong? Saka ililimit pa. Hindi ka pa pwede magtanong. Mhm. Kagaya ng Ontiveros. Binabanatan rin si Ontiveros. Alam mo, I disagree with this senator many times over. Pero yung ginawa niya doon na magtanong, teka muna, hindi niya naman naprubahan yung merong contract to assassinate. Ano ba yung pinipresenta niyo? Yan ba nagpapatunay na merong grave threats? O yan maling asa lang ng Vice Presidente. Tapos kinakontra na, tama yung tanong niyang yun. Mhm. Talagang dapat na yun ang tanong. Tinuloy. Isa pa, bakit magpipresenta itong prosecution ng testigo para patunayan na nangyari yung press conference? Wala naman nagki-question dun Mhm. Admitted nga yun Bakit mo pa i-authenticate? Yun. It's a waste of time. So, Meron mo ilang oras, 4 na oras. Wala naman saysay. At saka isa pa, nung prinisinta niya, lalo magkakaproblema. Kasi, una-una, wala na nga saysay yung authentication. So, wala naman nag-question. Pangalawa, nung pinasok niya yung investigasyon, nagkaletse-letse tuloy siya. Nakita tuloy na mababaw yung investigasyon, hindi ginawa niya dapat na pag-iimbestiga. O, hindi lalong napasama ang prosecution. Attorney Sal, ang gusto yata kasi na impeachment court ay i-shorten yung mga proceedings. Baka abutin ng siyam-siyam, baka abutin ng Pasko hanggang New Year itong impeachment trial ni VP Sara. Hindi po pwedeng kaiksi ng impeachment court. And for that matter, any court proceedings, kailangan sundin mo yung rules. Hindi mo pwedeng isi-shorten mo yung pag-cross-examination o pagbigay ng direct examination. Gusto mong makita katotohanan. Paano mo makita katotohanan? O isi-shortcut mo yan. Mhm. Ayan, oo. Bakit ba sila nagmamadali? So anyway, Attorney Sal, hindi ba kayo nagbibigay ng legal advice din sa panig ng defense? Hindi. Alam mo, mas maganda yung nasa gitna ka para nakikita mo yung dalawang panig at magbibigay ka ng obserbasyon sa kanila. Mhm. Ayan na. So, ano ang gagawin nyo ngayon para maging, kung sa tingin nyo ay hindi fair, ano ang may isasuggest na may mumungkahi sa impeachment court? Number one, ang suggestion ko dyan sa presiding officer, huwag siyang maging bias. Kailangan mag-aral siyang mabuti sa pagpapreside. Kailangan hanapin niya yung katotohanan. Pangatlo, tanggalin niyo na yung rules na 2 minutes. Kalokohan yan. Hindi mo makikita ang katotohanan sa 2 minutes. So sa tingin nyo, para na nyo, Attorney... Pangatlo, Yes, sir. pwede ba yung prosecution lawyer, tigilan mo na yung grandstanding mo, pambira itong mga abogado. Palibasa kasi ngayon lang yata sila na televise Kaya lahat ng mga objection na wala namang katuturan, pati pag direct examination niya, pinahahaba niya, pwede namang shortcut.
Ayan, oh. So sa inyong pananaw ba, pagtingin na Secretary Sal ay may pagka-bias ang presiding officer, Senator Chis Escudero? Obvious naman yun eh. Kasi wala na siyang ginawa, kundi overrule ng mga objection ng defense. Ayan na. So hindi At ka... mga alam mo, pag pinayagan mo na mag-i-speech ka dyan, sinisira mo ang integridad ng proceeding. Kasi hindi naman ganun ang pamamaraan ng pagpruba ng isang kaso. Hindi sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng mga talumpati ng mga abogado. Ayan na. So, ano nga may sasuggest sa panig ng prosecution, ng defense, para makontra itong mga ganitong, sabi mo nga, grandstanding sa panig ng prosecution, attorney? Nasa presiding officer yan, hindi yan nasa defense. Kasi the defense is correctly objecting to this this manner of proving their case through speeches. Ayan, sabi naman nung iba, ba't masyado maraming objection ang defense? Hindi. Ang pag-o-object, syempre, depende yan kung nilalabag mo ang rules on the direct examination being conducted by the prosecution. The same manner that the prosecution can object doon sa kung mali naman ang pamamaraan ng pagko-cross-examine ng isa. Ang sabi ng mga observers sa Attorney Sal ay nakalamang daw po so far sa 3 days na impeachment trial, lamang daw po ang prosecution. Ano sa tingin po ninyo? Mario, una nga, yung testigo nila, useless nga yung testigo eh. Bakit mo i-authenticate isang bagay na hindi naman kinikasyon? Pangalawa, nagkalat siya dun sa investigasyon. Di ba, yung isang punto ng unang-una sabi niya, tinanong mo ba yung PSG tungkol sa ito ba, threat sa kanila? Hindi raw. Madaling sabi, mababaw ang investigation. Pangalawa, inipresenta siya ng expert, Jesus Mario Joseph naman, 2 linggo lang. Pangatlo, ito natatanda mo si Danny Ponce Enrile? Senator Enrile, Alright. Chief Presidential Legal Counsel siya. Siyang pumalit sa akin eh. Alam mo, nung una pa lang salita ni Inday Sara, nagbigay na ako ng payag. Sabi ko, walang grave threat kasi conditional yan. Hypothetical pa kung mapatay siya. Madalit sabi, anong sabi ni Johnny Ponce Enrile nung tinanong siya, anong tingin niyo ba, may grave threat? There is no threat in the statements of VP Sara. Ibig sabihin, mismo ang abogado na nag-gobyerno nagsasabing walang threat. Bakit nyo pinupursiga yan? Well, there is only one reason. At talagang gusto niya lang siraan, i-obliterate si Inday Sara at ma-disqualify, i-convict niyo. Yan lang naman ang kanilang layunin. Wala namang iba. Pero matindi kasi yung papahayag ng Vice President na papatayin ang Presidente, First Lady at Speaker at sabihin, no joke. Teka muna, titingnan mo kasi yung context, yun ay sagot sa vlogger. Na ang tanong, nanganib ang buhay mo. Mukhang talagang tinutugis ka ng mga nasa kapangyarihan. Ang sagot niya, ano ba ang sagot niya? Sabi niya, kamag-alala. Pag ako pinatay nila, itong gagawin ko. O madalit sabi, nagsusumbong siya sa bayan na ang kanyang buhay ay nanganganib at kung siya'y patayin, kung maaari lang, ang sabi niya sa mga kababayan niya, in effect, ipagiganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Ito pong tatlong ito, ang sa aking pananaw, ang magiging dahilan ng aking pagkapatay. Walang anong masama doon. Nagsusumbong nga siya sa bayan eh. Kasi nakikita niya talaga nanganib. Pero mo, sinusurveillance ka, sinusundan ka, tapos lang ang pamilya mo, pinutugis, pati yung mga staff, pinapakulong. Makikita mo na talaga nanganganib ang buhay niya. Sa bagay, medyo may issue nga doon dahil parang tipong conditional dahil kung pinatay nila ako, mapatay nila ako, doon lamang uubra yung magte-take effect yung threat. Parang gano'n, na ipaghiganti nyo ako. Exactly. Kumbaga, it's a threat from the great. Nasaan yung bantay? Patay na. Wala ho talagang pagbabantang ginawa
conditional. Kung meron pagpupanta ka sa conditional, at walang linabag doon. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Malnad Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.